Isipin mo ito sandali. Gabi na, pagod ka galing sa trabaho o sa school. Humiga ka sa kama at gaya ng ginagawa ng maraming tao, kukunin mo ang cellphone mo, mag-scroll ka sa social media, manonood ng videos, magbabasa ng posts, at bago mo mapansin, lumipas na ang 1 o 2 oras. Ngayon, isipin mo ito. Paano kung kahit isang bahagi lang ng oras na yon ay pwede mong gamitin para kumita ng pera online? Habang nasa bahay ka lang, walang commute, walang traffic, walang gastos sa pamasahe, parang maganda pakinggan, di ba? Pero para sa maraming tao, parang imposible iyon. Iniisip nila, siguro para lang yan sa experts? O baka kailangan malaking capital? O baka scam lang? Pero ang hindi alam ng maraming ordinaryong tao ang nagsimula lang sa maliit at ngayon ay kumita online gamit lang ang internet. Hindi sila lahat genius, hindi sila lahat tech experts. Ang ginawa lang nila, sinubukan nila, at sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 sekreto kung paano kumita online kahit nasa bahay ka lang. Kung ikaw ay naghahanap ng extra income, gusto kumita gamit ang internet, pagod na sa paycheck to paycheck life, o gusto lang magkaroon ng mas maraming financial opportunities, then stay until the end. Dahil baka isa sa mga ideas na ito ang maging simula ng bagong income source mo. Aminin natin, sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang gustong magkaroon ng extra income. Hindi dahil maluho tayo, kundi dahil tumataas ang cost of living. Mas mahal ang pagkain, mas mahal ang bills, mas mahal ang pamasahe. At minsan kahit may trabaho ka, parang kulang pa rin ang sweldo. Kaya maraming tao ang naghahanap ng side hustle at isa sa pinakamalaking opportunity ngayon ay online income. Dahil ngayon, ang internet ay hindi na lang para sa entertainment. Pwede na rin itong maging source of income. Una, freelancing. Ang unang sekreto ay freelancing. Sa simpleng salita, freelancing ay kapag ginagamit mo ang skills mo para kumita online. Halimbawa, writing, graphic design, video editing, social media management, virtual assistants. Maraming business owners sa buong mundo ang naghahanap ng freelancers. Ibig sabihin, kahit nasa bahay ka sa Pilipinas, pwede kang kumita mula sa clients sa ibang bansa. At ang maganda dito, hindi mo kailangan maging perfect sa simula. Maraming freelancers ang nagsimula lang sa basic skills. Habang tumatagal, nag-improve sila. At habang nag-improve ang skills nila, lumaki rin ang income nila. Pangalawa, online selling. Ang pangalawang sekreto ay online selling. Kung marunong kang magbenta, napakaraming opportunity sa internet. Pwede kang magbenta ng clothes, gadgets, handmade products, beauty products, digital items. Ang advantage ng online selling ay hindi mo kailangan ng malaking physical store. Ang store mo ay internet. Isang post lang sa social media, pwede nang makita ng maraming tao. At kung marunong kang mag-market ng product, posibleng magkaroon ka ng steady income. Pangatlo, content creation. Ang pangatlong sekreto ay content creation. Maraming tao ngayon ang kumikita sa paggawa ng content online. Halimbawa, educational videos, tutorials, storytelling content, entertainment. Kapag lumaki ang audience mo, maraming paraan para kumita. Halimbawa, C-ads, brand partnerships, BA affiliate marketing. At ang nakakatuwa dito, maraming creators ang nagsimula lang sa simpleng cellphone. Ang pang-apat na sekreto ay digital products. Ito ay mga products na online mo lang ibinibenta. Halimbawa, e-books, planners, templates, guides, online courses. Ang maganda dito, kapag nagawa mo na ang product, pwede mo itong ibenta ng maraming beses. Ibig sabihin, isang effort lang, pero pwede itong mag-generate ng multiple sales. Panglima, learning valuable online skills. Ang panglimang sekreto ay pag-aaral ng online skills. Ang internet ay parang malaking library. Maraming libreng knowledge online. Pwede kang matuto ng graphic design, marketing, coding, writing, video editing. Kapag nagkaroon ka ng valuable skill, mas madali kang makahanap ng online opportunities. At minsan, isang skill lang ang kailangan para magkaroon ng new income stream. Pero gusto kong maging honest sa'yo. Ang kumita online ay hindi magic. Hindi ito instant money, hindi ito overnight success, at hindi rin ito yung tipong mag-click ka lang ng isang button tapos bigla ka ng yayaman. Sa karamihan ng mga totoong success stories online, may isang bagay silang lahat na pinagdaanan. Nagsimula sila sa maliit at dumaan sila sa proseso. Kadalasan, maraming trial and error.
May mga araw na walang result, may mga pagkakataon na parang walang nangyayari, at minsan, may mga pagkakataon pa na gusto mo nang sumuko. Pero ang difference ng mga taong eventually nagiging successful online, hindi sila yung mga pinakamagaling sa simula, hindi sila yung may pinakamagandang kagamitan, hindi rin sila yung may pinakamalaking kapital. Ang difference nila ay hindi sila tumigil. Patuloy lang sila, patuloy mag-aral, patuloy mag-try, patuloy mag-improve, at habang tumatagal, unti-unti nilang nakikita ang progress. At kapag dumating na ang moment na iyon, doon nila nare-realize na ang lahat ng effort na ginawa nila ay nagbunga rin sa wakas. Kaya kung iniisip mo ngayon na subukan ng online earning, gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Hindi mo kailangan maging perfect, hindi mo kailangan maging expert agad. Ang kailangan mo lang ay maging willing magsimula at matuto. Ngayon isipin mo ito sandali. Ilang oras ang ginugugol natin sa cellphone araw-araw? 2 oras? 3 oras? Minsan, mas higit pa. Scrolling, watching random videos, browsing social media, nagbabasa ng comments, nagche-check ng notifications, at bago mo pa mapansin, lumipas na ang maraming oras. Hindi naman masama gumamit ng cellphone para mag-relax, normal lang iyon. Pero minsan magandang itanong sa sarili natin ang isang simpleng tanong. Paano kung kahit isang maliit na bahagi lang ng oras na iyon ay gamitin natin para matuto ng bagong skill? Halimbawa, kahit 1 oras lang sa isang araw, 1 oras para matuto, 1 oras para mag-practice, 1 oras para gumawa ng online work. Kung gagawin mo iyon araw-araw, sa loob ng 1 linggo, may 7 oras ka na ng learning. Sa loob ng 1 buwan, mahigit 30 oras na iyon. At sa loob ng 1 taon, napakarami mo nang matututunan. At minsan, ang isang skill na natutunan mo online ay pwedeng maging bagong income source. Ngayon, gusto kong gawing interactive ang video na ito. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip ng mga nanonood nito. Kung may isang paraan para kumita online na pwede mong simulan ngayong buwan, alin dito ang pipiliin mo? Type mo lang sa comments ang sagot mo. Freelancing, online selling, content creation, digital products, o online skills. Pero may maliit akong challenge sa'yo. Huwag ka lang basta mag-comment ng isang word. Sabihin mo rin kung bakit iyon ang napili mo. Ano ang plano mo? Ano ang gusto mong matutunan? Ano ang unang step na gusto mong gawin? Curious talaga akong malaman kung ano ang iniisip ng mga nanonood ng video na ito. At minsan, ang mga ideas na makikita ko sa comments ninyo ay pwedeng maging inspiration para sa susunod nating videos. Tandaan mo ito, ang internet ay isa sa pinakamalaking opportunities ng panahon natin ngayon. Noon, kailangan mong magkaroon ng malaking capital para magsimula ng negosyo. Kailangan mo ng physical store, kailangan mo ng maraming resources, pero ngayon, maraming opportunities ang nagsisimula sa isang idea at internet connection. Hindi nito ginagarantiya na yayaman ka agad, pero nagbibigay ito ng mas maraming options kaysa dati. Kung gagamitin mo ang internet para lang sa entertainment, okay lang iyon, normal lang iyon, pero kung gagamitin mo rin ito para matuto, mag-grow at kumita na posibleng magbukas ito ng bagong direction sa buhay mo. Kaya kung matagal mo nang iniisip na subukan ang online earning, baka ngayon na ang tamang panahon para magsimula. Hindi mo kailangan maging perfect, hindi mo kailangan maging expert agad, hindi mo kailangan malaman lahat sa simula. Ang kailangan mo lang ay isang simpleng desisyon na subukan. At minsan, ang isang maliit na desisyon na ginagawa mo ngayon ang magiging simula ng malaking pagbabago sa future mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like, comment, subscribe sa Shan Invests para sa mas marami pang real-life financial lessons para sa mga Pilipino. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa next video.